sei muito bem dessa mina. A besta não te conhece. Ela pode não ser 7, pode 17. Ela pode. Nagkaroon nga kami ng malaking problema habang ginagawa tong pwesto ko ng 1v1. Kung kailan kasi malapit nang matapos tong aking upuan, dun pa kami hindi nagkaintindihan. Baka alam ni Kuya, magkaharapan kami dito yung lamesa. Ang pagkakaalam pala ni Kuya, yung lamesa ay dapat nakalagay sa gitna. Pero ang gusto ko kasing mangyari, yung table nakaharap sa akin para may papatungan ako ng kamay kapag nakikipag 1v1 ako. Kaya naman, inisipan ulit ako ni Kuya kung paano bababaguhin to at makagawa ulit ng bagong plano. Hindi ko rin kasi naipaliwanag ng maayos bago to simulan, kaya wala akong masisisi kundi ang aking sarili. Bali nakinig muna kami sa kuya ko kung paano niya ba i-explain ng klarong-klaro. Grabe, ang dami naming natutunan, halos 1%. Di namin ginusto yung mga nangyaring yun, di lang siguro na gets ang ibig kong sabaw sabihon. Bura. Kung iisipin nating lahat guys, hindi naman ganun kalalayo naging problema. Kumbaga ilang minuto lang kayang-kaya ibalik agad to ni kuya. Tinanong ko siya kung kaya ba, nagulat ako, bigla siyang nag-opa. Ganito kasi yung gusto kong maging resulta guys. Kumbaga kapag hinatak mo tong customized table na to, mabebend mo siya hanggang dulo. O diba sa paraang yan, pwede mo na patungan ng cellphone at ng iyong kamay para naman hindi ka mangalay. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na talaga ako makapag-antay. Sa pakikipag 1v1, makikita nyo na naman ang pinakamahusay. Pag may upuan na dito, ito na yung pinakasandalan. Pagka itong sandalan ng upuan ay hinatak natin, so gaganito siya. May holder siya dito sa gitna. Dito na lang ako maglalagay ng holder sa gitna. Muli nga siyang nagputol ng bakal para gawing pang suporta. So bali guys, hindi kami nagkaintindihan ni Kuya. So ang naisip niya palang lamesa dito ay paganyan. Paganto. So parang tagiliran yung mangyayari, hindi kami nagkaintindihan. Kinabukasan, tinuloy namin kung ano ba yung napagkasunduan. At eto na nga ang lamesa, aking pinalakihan. Paniguradong makukomportable na ako, pati ang aking mga makakalaban. Kung susukatin nyo yan guys, siguro nasa 21 talampakan. At syempre, hindi mawawala dyan ang palatandaan. Ayun o, kanyang dinrawingan. Medyo may katagalan, siguro ang ipininta ay ibong pangkalawakan. Tingin ko guys, mga 2 days pa to matapos kasi papalagyan ko pa rin ng bubungan. Finally guys, natapos na yung unang first floor na pinapagawa kong sahig kahapon. Nagulat ako, etong si kuya naglabas ng kulay pulang kahon. Hindi ko alam guys kung para saan yan, basta inantay ko lang at aking inabangan. Bali na putol-putol na nga pala dito yung stainless na binili namin nung isang araw. So ayun na guys, bali ang next ni Kuya ay yung paggagawa ng upuan. Nung una guys, kabadong-kabado ako kasi akala ko bintana tong ginagawa ni kuya. Kasi tignan nyo naman, square yung ginawa niya. Tapos nagulat ako nung naglabas siya ng luces, tapos naman na yung bagong taon. Kumbaga hindi na akma sa panahon natin ngayon. Sinukat niya na rin tong bawat dulo ng kwadrado upang sa ganun ang pagkakagawa ay maging pulido. Ilang minuto lang at eto na ang naging resulta. Sa ulo ko ay kasyang-kasya. Bali ang naging idea ko dyan is customized na upuan siya. Kumbaga pag hinila mo yung upuan, may lamesa na rin. So ayun, pinagpapatong niya na yung mga stainless na gagamitin. Bali, pinagdugtong niya nga pala tong dalawang square guys. Hindi ko pa ma-imagine kung ano yung binabalak niya. Bigla na lang dinikitan ng luces sa bandang gitna. Hindi ko alam guys kung anong kalalabasan nito, pero excited na ako kung anong mga resulta. May mga nilagay siyang maliliit na pin guys. Di ko alam kung ano yan. Siguro pang lock. Sinilip na rin yung bandang ilalim kung meron bang lubak-lubak. Maya-maya biglang dumating si Papa at tila ba may kinukuha sa bulsa. Kinabahan pa ako, kamatis lang pala. Bali, pinagdikit nga lang pala tong dalawang tornilyo guys. Tapos natitiklop na siya. Napakalupit. Pwede na yata tong ma-fold at maipit. Sa ilang saglit lang guys, sa wakas nagmukha na siyang kulungan ng panabong na manok. Shoutout po sa mga vlogger. Shoutout sa mga kabataan dyan! After ng mapagdugtong lahat guys, inilapat na ni Kuya dito sa pader. Palaisipan sa amin kung paano ba namin to titiklopin kung sakaling tapos na namin gamitin. Binigyan ko muna ng oras si Kuya para makapag-isip-isip muna. Kapag ganito kasi guys na pasadya o customize yung pinapagawa niyong upuan or lamesa, talagang maguguluhan ka sa una. Pag bali-baliktarin mo man o ikutin, bandang huli matitiklop mo pa rin. Siguro mga ilang araw lang rin naman to guys, matatapos din namin to. Konting taste na lang at tiyaga, makikita nyo ng muli ang pinakamalakas mag-mouse cube sa mundo. Sa ngayon, pagtutuunan muna namin siguro ng pansin itong susunod na plano. Pero huwag kayong mag-alala, makikita nyo na ang resulta bukas o makalawa. Napakasaya ko nga ngayong araw guys kasi uumpisa na yung renovation dun sa pinaglalaruan ko ng 1v1. Namili na rin kami ng mga materyales para sa pangunahing pangangailangan. Bali dito nga pala namin nilagay sa tricycle ni Papa kasi kung sa motor ko lang na single hindi kaya. Sinimulan namin tong paggagawa 7 AM ng umaga. Tignan nyo, medyo madilim-dilim pa. Panis pa ang laway ko at medyo babaho ang ininga. Ang unang nilabas dito ay yung lagayan ng gagamba. Tapos ang sinunod itong dalawang sako ng harina. Pinagsabay itong ibuhos ni Kuya. Tapos hinaluan ng lupang
galing sa Africa. Gumawa siya ng malaking bilog sa parteng gitna. Binuhusan ng tubig para maging bulkan ang itsura. After nun guys, hinalo-halo niya to ng pinong-pino. Pinagsunod-sunod yung sementong yari sa bato. Noong una guys, hindi ko ma-imagine kung ano bang binabalak ni Kuyang gawin. Napagtanto ko, bawal pala dito ang mainipin. Bali guys, ang gagawin muna ni Kuya papantayin niya tong sahig. Kasi pag nag-1v1 hindi pantayan kumbaga nadudulas yung mga kalaban ko. Baka gawin nilang reason kapag nadulas sila. Aalisin ko muna guys kasi baka malagyan ng semento Mahal pa naman ang paggawa ko nito. Dahan-dahan kong iningatan at inalis tong tarpaulin ko guys. Bawal kasi tong magasgasan. Kaya tinapon ko sa tamang basurahan. Sana guys itong paggagawa hindi matagalan. Tingin mo mga ilang araw matatapos to? Mga ano yan? 1 linggo yan. Sigurado marami nang nag-aawang sa'yo, bro. Marami na nang mag-ano dito. Ano pa yun? Bali guys, ang susunod na gagawin ni Kuya lalagyan niya na ng semento yung mga bato para magpantay na yung sahig. Ilang minuto nga lang yung lumipas at ganito na yung naging resulta. Naging pantay na at lalong gumaganda. Syempre, pinakinis pa guys para lalong pumatag. After nun, pinamerienda ko muna si Kuya, baka magkakabag. Nagpahinga muna kami habang ang oras ay maluwag. At ayun na nga guys, after ng ilang minuto namin pahinga, balik ulit sa trabaho. So ayun, napantay na nga ng husto. Pero meron akong gustong ipabago. Bali guys, tapos na yung semento yung mga to. So nabitin ako kasi nilagyan siya ng space. May space pa siya konti. Tinan mo. Ito. Pabili pa ako ng semento para full na siya. Nasunod na lahat ng mga sinabi ko guys. Tingnan nyo naman, masarap na sa mata. Susunod kong ipapakabit dyan, upuan at lamesa na dihila. Nakaka-excite diba? Tapos dadagdagan ko pa ng tarpaulin na napakahaba. Baka check yan. Ngayong araw guys, sa wakas nakahanap na rin ako ng gagawa dito sa pwesto ko ng 1v1 para pagandahin. Halos lahat na rin kasi ng kagamitan ko dito ay palitin. Bali guys, ang gusto ko kasing mangyari mapalitan na tong upuan ko tapos magkaroon ng sariling lamesa para may patungan yung mga kamay ng mga manlalaro. Kaya naman kung mapapansin nyo, todo paliwanag ako sa gagawa para naman matupad lahat ng plano ko. Kinakabahan pa nga ako dito habang sinasabi sa akin yung mga kakailanganin kasi nga guys, 6K lang yung budget ko. Ano ba, ipopost natin? Pag sinod natin, lalapat dito yun. Ang gusto ko kasing mangyari guys yung nafo-fold siya. Kumbaga natitiklop yung upuan at lamesa. Maya-maya lang sinukat na agad ni Kuya gamit tong ruler na hawak niya. Tapos itong tarpaulin ko ng Top Global Mouse Cube, ibinaba ko muna ng pansamantala. Grabe, tignan nyo naman guys, tinutubuan na ng mga damo tong pwesto ko ng 1v1 sa sobrang tagal kong hindi naglalaro dito. Mabuti na lang, sanay na tong nakuha kong karpintero. Tinulungan na rin ako nitong kuya ko guys para tansyahin kung gaano ba kalawak ang sasakupin. Kailangan kasi tama ang taas at sakto kapag sinukat ng ruler. Sumang-ayon naman si Kuya sa sinabing square meter. Pinakita niya rin sa manggagawa kung paano ba yung pwesto ko kapag nakikipagbakbakan ako sa 1v1. Kita nyo naman, gayang-gaya niya na para bang may hinahawakan. Kaya naman dahil doon naging malinaw to sa amin at wala kaming naintindihan. Syempre sinubukan ko rin mag-explain para lalo kaming maliwanagan. Mabuti na lang talaga nandito ako kaya ang sitwasyon ay lalong gumulo. Feeling ko itong si Kuya oo na lang ng oo. Siguro ang nasa isip niya ano bang pinagsasabi ng magkapatid na to. Pero di bali na diretso lang ang trabaho. Pinasukat ko hanggang doon sa aming yero. Balak ko rin kasi yan padugtungan ng extendable na bubong guys para umulan man o umaraw tuloy ang laban. Ang tayo ng lamesa natin tsaka upuan dito. Okay, then maglalak na lang tayo rito. Lalagyan na tayo ng brace para pagka hindi natin gagamitin, nakalak lang siya. Dalawang fold yung lamesa kasi nandito siya. May bracket ako dito. Hatiin natin sa dalawa. Pwedeng paloob ang tupi. So, o kaya palabas. Kung anong setup ng lamesa, ganun din ang setup ng upuan. Yung taas ng upuan, tsaka yung sa lamesa, mag-i-adjust ko na lang yung pinaka-stand dyan sa dulo. Yun na lang gagawin ko. Bersama kau tumanda. Sana all. You medicine when you tell me yes. Build your fire if the furnace breaks. So it would be so nice growing old with you. Hoje o JM bicho, hoje o JM bicho, help pra
Senta pra lá,